Apat na palatandaan na ayaw ng Diyos na makasama mo ang isang tao. Una, kawalan ng kapayapaan sa loob. Sinabi sa Filipos 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag ang isang relasyon ay mula sa Diyos, makakaramdam tayo ng kapayapaan at katiyakan sa ating puso. Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang nagbabantay sa atin at naglalayo sa atin sa pagkabalisa at kaguluhan. Ngunit kung madalas kang makaramdam ng pagkabahala, pagkalito o hindi mapakali sa isang relasyon, panahon na upang humingi ng gabay sa Diyos. Maaring ito na ang kanyang paraan ng pagbibigay babala, maaring hindi ito ang tamang relasyon para sa iyo. Maging matalino na lumayo bago ka masaktan ng mas malalim. Pangalawa, patuloy na pagdududa. Sabi sa Santiago 1 verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Kung palagi kang may pagdududa sa isang relasyon at tila sunod-sunod ang mga balakid, kahit anong pagsisikap mo, hindi mo pa rin matagpuan ang malinaw at tuloy-tuloy na kapayapaan. Panahon na para muling suriin ang relasyon. Maaring ito ay senyales na hindi siya ang taong inihanda ng Diyos para sa iyo. Pangatlo, magkaibang paniniwala at prinsipyo. Sinabi sa Amos 3 verse 3, makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Kung madalas kayong magkabanggaan ng iyong kasama, pagdating sa mga paniniwala, layunin sa buhay o mahahalagang prinsipyo, at hindi kayo makalakad ng magkasama sa espiritual na pagkakaisa, malamang na hindi kayo tunay na magkatugma. Sabi nga ng isang lumang kasabihan, kung magkaiba ang landas, hindi maaaring sabay ang paglalakbay. Maaaring ito na ang paraan ng Diyos upang ipakita sa iyo na hindi ito ang relasyong kalooban niya para sa iyo. Pang-apat, masamang impluensya. Sabi sa 1 Corinto 15 verse 33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kung ang iyong karelasyon ay humihina sa iyo, palayo sa iyong pananampalataya, nagtutulak sa iyo na isuko ang iyong mga pinapahalagahan o nagdadala ng espiritual na katamlayan at kaguluhan sa iyong buhay, ito ay isang nakakasamang relasyon para sa iyo. Mas mabuting lumayo habang maaga pa para sa ikabubuti ng iyong espiritual na buhay at ng iyong kinabukasan. Kung pipilitin mong manatili sa isang relasyong hindi kalooban ng Diyos, maaari kang masaktan ng labis sa bandang huli. Ang mga palatandaang ito ay gabay upang maging matalino sa pagdidesisyon sa mga relasyon. Kung sang-ayon ka sa mga puntong ito, Amen! At ibahagi mo ang mensaheng ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng paalala. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ops, gusto ba bang mas malinawan sa kalooban ng Diyos para sa relasyon mo? E-message mo lang ako. Sumali ka sa aming Bible Study Group at sama-sama tayong matuto sa salita ng Diyos. Matutong kumilala sa kanyang kalooban at lumago sa ating pananampalataya.